Okay, sa isang tournament, no? Pag sinasabi mong MVP, mamaya pupunta tayo sa ibang mga tournaments, no? Yan yung total package na binibigay ng isang player na that's why na they will come up with the decision na siya yung MVP, di ba? Kung titignan natin, yung UAP, dito sa atin na lang, sa NCAA, di ba? Tinitignan yung total stats at saka efficiency rating. Then from there, I don't know pag meron pa yatang wala na, pero sa PBA, aside from the stats, meron pang botohan ng media, botohan ng players, di ba? At nung commissioner's office, I think, meron pa yatang binoboto ron, no? Pero kahit nagboboto sila, pinapakita yung total. Ito yung for the, let's say itong 20 laro, yung 20 laro total. So kung makikita mo, di ba, yung total 6 games po na nilaro ng USA, no? Dumalabas po na si LeBron ang pinaka-consistent sa lahat. Okay? Maaari pong maganda nilaro ni Steph nung Serbia, and against France, where in Serbia siya 36 and sa France 24. Pag inano mo yun, si 60 ba yun? 36-24, mali yata. Parang tama 60 points yata yun, di ba? Pero nag-struggle siya nung first game hanggang 4 games, di ba? For example po, alam niyo ba nung bago yung ika-5th game sa against Serbia, ang 3-point percentage niya 5 out of 20. Baldog. So mababa. Yung last 2 games niya, ang ganda. 9 out of 14 sa Serbia at 8 out of 13 sa France. 60%. Sobrang taas niya, no? So kung titignan mo doon, tama lang na na maging MVP. Pero syempre, yun nga, titignan mo yung kabuuan because yung total package, yung total run from the day 1 hanggang sa championship, doon po tinitingnan nyo. Tinitingnan natin, no? For example, ito, sa stats na lang, no? Ang total points ni Curry is 89 points. Si LeBron is 85. Okay? Ang pangatlo nga niya, si Kevin. Si Kevin Durant, di ba? Meron siyang 83 points Ngayon, pumunta naman tayo sa rebounds. Okay. Alam niyo ba na ang rebounds naman ni Steph Curry ay 19 rebounds total. Si LeBron 41 rebounds total 6 games. So close to 7 rebounds per game. Pasok po tayo sa assist. Si Curry ay merong 15 assists in 6 games. So parang 2.5 assists per game. While LeBron has 51 assists. So sa 6 games ay parang close to 9, no? 9 assists per game Sa steals may 4 at 8 naman si LeBron. So kung titignan mo, yung total package sa binigay ni LeBron makikita mong si LeBron nga pala ang dapat na manalo na ng MVP. At hindi lang 'yan, Ito pa, itong Team USA na to, okay, ito stats ni LeBron Sa Team USA, number 1 siya sa assist. Number 1 sa bunga yung teammates niya, yung 12-man lineup ng USA First siya sa steals, first siya sa field goal percentage. Okay? Second siya sa points nga. Dahil nanguna si Curry at pang-anim naman siya sa blocks per game. So kung makikita mo yung buong package na ginawa ni LeBron pang MVP at yung history pang-4 na triple-double sa Olympics nakuha na naman ni LeBron. 4 lang naka-triple-double diyan. Okay? Nakadalawa si LeBron sa sa history ng Olympics Ganito yan, let's put it this way, di ba? Sige, maganda yung laro ni Curry tsaka ni yung Serbia and France, no? Parang boxing yan. Okay? Di ba? Yung per round ang score, di ba? Okay. Isang fantastic round. Di ba? Isang magandang fantastic round will be overshadowed by if you lose the next 4 rounds. Correct. Di ba? Hindi naman doon, halos bumagsak na nung second round siya. Dapat yan naman nanalo.
natatapos na rin ang scorean. Oo. 10-9. Oo. Third round o yung next round, 0-0 ulit yan. Correct, Diba? correct. Oo. Doon nila binabase yan. Kaya nga minsan may puntos na, di ba? 115, 112, by winner, by unanimous decision, di ba yun? Every round counts. Every round counts. Yes, So yun, yun. every game Counts. counts.